Okay, isang katanungan ni John Lister Pablo. Sir, bakit po kaya yung Taurus revolver ko, sir? Mahina po palo ng double action niya, sir. Ano po ang magandang gawin, sir? Salamat po. Okay, bago natin na sagutin na shoutout sa iyo, John Lister Pablo. At bibigyan natin katugunan ang iyong katanungan. Pero bago yan, bumabati ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At palagi kong sinasabi na nandito ako sa Kuwait para hindi na ninyo ako hanapin sa Pilipinas. Ako ay isang firearms instructor, gunsmith dito sa Mayadin Shooting Range. Okay, para sa mga hindi pa nakakilala sa akin. At sa mampanig kayo ng mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, wala tayong karamdaman, mahirap magkasakit ang mga OFW, walang mag-alaga sa atin, tayo rin lang. Okay, John Lister Pablo, ang iyong katanungan ay about sa iyong Taurus revolver na sinasabi mo na pag double action ay mahina pumalo. Hindi mo sinabi kung pumuputok ba o hindi. Kung hindi pumuputok yan, maaring sa bala rin. Baka yung mga bala mo ay umido na o masyadong luma na, pero malalaman mo naman yan sa talab ng primer, kung malalim ba yung talab ng primer. Okay, anyway, sasagutin ko kung gusto mong palakasin ang palo ng iyong palo ng hammer ng iyong revolver na Taurus, bibigyan natin ng katugunan yan. Okay, unang-una, meron ako ditong isang model ng Taurus na revolver. Okay, halos ang Taurus naman ay isa lang ang laman niya sa loob. So, wala naman itong barrel at sira na, hindi pa nagagawa, pero gumagana pa naman ang nito. Okay, kahit walang barrel yan, puputok yan kung may bala. Okay, wala naman siyang bala. Check natin, Okay? So, ang sabi mo, pagka double action, mahina pumalo. Normal na mas malakas pumalo ang single action dahil yan ay nakapulkak. Okay, pag single action niya, nakapulkak yan. Ayan, nakapulkak yan. Mas malakas yan pumalo. Normal yan sa mga revolver. At pag double action, hindi, kumbaga kalahati lang ang angat nung kanyang nung kanyang hammer, kalahati lang ang atras ng hammer niya pag double action. So, kaya kalimitan ang dito sa firing range, talagang lalo sa precision ay talagang ikinakakyan. Pero sasagutin ko ang iyong katanungan. Okay, kung mapapansin mo, ito ay may main spring ito main spring niya ito. So ayan. Pag yan ay nakapulkak, makikita mo na yung spring ay hindi pa naman sagad, kundi may mga kawang-kawang pa. Ayan, may mga kawang-kawang pa. So, checkin mo kung putol na yan. Kung putol na yan, kasi kung putol na yan, mag-overlap yan. Papasok na yan doon sa mga kawang-kawang na yan. So, hihina yan. Una mong checkin yan. Tanggalin mo lang itong grip, makikita mo na siya. Kaya di mo tanggalin yung plate cover. So, ayan. Pag natanggal mo ng ganyan, gusto mong palakasin talaga. Ang ginagawa ko dyan, kumukuha lang ako ng washer. Ayan, washer na ganito. At dahil kawang-kawang pa naman yan, pwede ka pang magdagdag ng washer dito sa baba. Pwede kang maglagay ng washer dyan. Pero wag ka kaagad yung makapal. Ka muna na isang washer kung gusto mo pandagdagan, at malalaman mo yan na sagad na, hindi mo na siya maikakak. Dahil yung kanya mga spring ay naglapat-lapat na. Na-compress na. Kumbaga wala na siyang clearance sa mga pagitan. Hindi na po pwede yun. Hindi ka na pwedeng maglagay dito ng washer o spacer. Ayan Ang ginagawa ko, ayan, inaano ko yung na yan, inaano ko ng needle file yan para humaba, kasi hindi bilog itong itong guide spring niya hindi bilog, lapad yan. So, paano pagtanggal ng niyan? Ito, may mga videos na ako kung paano tinatanggal ito, pero papakita ko muli sa inyo. Kikita ninyo na may butas yun doon. Saan yung butas? Ayun yung butas na yun. May purpose yung butas na maliit na yun. Lalagyan ninyo siya ng pin.
Okay, lalagyan ninyo siya ng pin doon. At ngayon ay ibababa na ninyo itong hammer. Okay, pag binaba na ninyo yung hammer na yan, magiging maluwag na ito. Itong kanyang, at matatanggal na ninyo. Okay, pero once na ito ay tinanggal ninyo, tatalsik yan. Tatalsik ito. Dahil may tensyon ng spring niya. So, dadandahanin ninyo ng pagtanggal ito. Kung maaari ay ipitan ninyo ng vice grip dito sa dulo. Ipitan ninyo dito ng vice grip para hindi tumalsik siya. Kasi pag tumalsik ito, mahirap din gumagawin itong nasa dulo na ito. So, hindi ko na patatagalin yung video. Ang gagawin lang naman ninyo ay maglalagay kayo ng spacer dito para lumakas ang spring niya. Yun lamang ang alam ko na paraan dyan. Naglalagay ako dito ng washer para itong spring ay makompress pa at lumakas pa. At kung talagang nakapaglagay na kayo ng washer doon, kung wala naman putol yung spring, kung nakapaglagay na kayo ng washer doon at mahina pa rin, kinakailangan na kayo magpalit ng bagong spring. Okay, kinakailangan na kayong bagong magpalit ng spring. Or pwede ninyo siyang atak-atakin para humaba. At ang ginagawa ko pa dyan, para humaba yan, inaano ko yan. Sandali lang. Pinapahaba ko pa yan ito. Ginaganito ko yan, oh. Oops, wala tayong spring. Hindi tayo nakapaganda ng spring. Kukuha ko ng spring saglit. Okay, pwede rin ninyo siyang ganituhin ng ng long nose o di kay ipit-ipitin ninyong ganyan, no. Pero wag ninyong mapuputol yan pagka gaganunin lang ninyo, papaikutin ninyo, gaganon-ganunin ninyo para humaba siya. Hahaba yan. Para yung, ang mapapansin ninyo dito, yung ginanong ko mas lumaki ng pagitan kaysa dito. Lalaki ang pagitan niya. Pagkatapos kung gusto niyo nung patigasin, meron naman tayong video kung paano patigasin ang spring. Okay, gaganunin lang ninyo. Ayan, o. Gaganon-ganunin lang ninyo. Pero papaikutin ninyo hanggang matapos yan, papaikutin ninyo. Para humaba siya. Okay, pwede ninyo yan. At pwede ninyong patigasin yung spring. Sa pamamagitan ng quenching. Hindi basta-basta binabaga ang spring. May pamamaraan dyan kung paano ninyo patitigasin. Meron tayong videos niyan paano patigasin ang spring. Yan, ganyanin lang ninyo. Mapapansin ninyo, humaba, lumaki yung niya dito, lumaki yung mga pagitan niya. Ibig sabihin humaba siya dyan. So, gano'n ang gawin ninyo. At yun nga, pwede rin kayong option, maglagay kayo ng dito. Okay, maglagay kayo dito ng spacer. Ingat lang kayo sa pagtatanggal nito, baka lumipad. At ibabalik din ninyo ng ganyan. Okay, tatanggalin ninyo ito. At maglagay kayo ng spacer doon. Pagkatapos ninyong malagyan ng spacer, ibabalik rin ninyo ng ganitong posisyon, may spacer na doon. Lalagyan uli ninyo ng pin para hindi ninyo mahirapan kayo magkabit pagka hindi ninyo sinunod itong technique na to. So, ilalagay lang uli ninyo yung ganyan dyan. Ayan. At pag naipwisto na ninyo, ibababa na uli ninyo yung hammer. Okay, pag naipwisto na muli ninyo ganyan, ibababa na uli ninyo yung kanyang hammer. Okay, kakak ninyo. Takin ninyo yung kanyang hammer. Pag natak ninyo yung hammer, tatanggalin na muli ninyo yung spring dito. Ayan, at ganun. So, magkakamiron siya dyan ng spacer. Okay, yun ang isang option. Ang isa pang option, ayun nga, pahahabain ninyo itong spring, hatak-hatakin ninyong ganun, kasi hindi nyo ito mahatak ng kamay, matigas itong mga main spring. Gaganyanin nyo siya, ulitin ko, gaganyan-ganyanin nyo siya,
hanggang siya humaba, paikot. Ayan o, humahaba yan. Kontrolado yan ha, kontrolado, hindi man yan inaano. Kasi babalikot yan. Pagka hindi ninyo kinontrol yung grip ninyo. Humahaba siya. Ayan o. Okay? Pagka humaba ng ganyan, gusto niyo patigasin, panoorin niyo yung aking videos kung paano patigasin ng spring. So sana nasagot ko yung katanungan ng isa nating subscriber na si John Lister Pablo. Okay, yun lang at maraming salamat sa inyong panonood at please subscribe and share. At please wag lang ninyong konti na lang ang ating viewers, wag na naman ninyong pagtiyagaan na ninyong panoorin yung mga ads para magkameron tayo ng barya-barya at pag yan ay naipon natin, tinutulong naman natin yan sa ating mga beneficiaries na mga estudyante natin tinutulungan sa pag-aaral. Pambayad man lang ng tuition nila. Okay? Maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli. God bless us all.